Magandang oras naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang ating topic ngayon ay tungkol sa isinampang impeachment laban kay VP Sara. Pero bagong lahat, huwag niyo kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ng mga bago at susunod nating mga video. Balik sa ating usapan. Kamakailan, nagsampa ng impeachment ang ilang individual at grupo laban kay VP Sara. Gusto nilang patalsikin ang Vice Presidente sa kanyang pwesto dahil ayon sa kanila, hindi na siya karapat-dapat na mananatili sa kanyang pwesto. Kinuha ng nasabing grupo at individual na mga tao si dating Senador Laila De Lima bilang kanilang spokesperson, tagapagsalita. Ayon sa dating senador, ito na ang panahon para ma-impeach si Vice Presidente Sara. Ayon sa kanya, kailan pa natin titiisin ang ugali at asal ni VP Sara? Narito ang pahayag ni dating Senador Laila De Lima sa panayam sa kanya ni Johnson ng Teleradio Serbisyo. Pananaw ko ng group of complainants is that this is the time. This is the right time. Kailan pa? Ano pa ba hihintayin natin? Hihintayin pa ba yung next elections na pwedeng anything can happen? Iba-ibang mga developments yan na we don't know. Baka iba na yung ihip ng hangin. Na yun nga ang inaano natin is that ang pinakatanong dito, do we deserve such kind of a vice president? A very high official. The second highest official, the second most powerful official of the land. Kailan pa ba natin, hanggang kailan pa natin titiisin yung kanyang mga asal, yung kanyang ugali, yung mga pinapakita niya sa atin at sa mundo na hindi karapat-dapat, na ngayon lang to nangyari, na merong ganyan na official, very high official, ganyan ang asta, feeling untouchable. Mas mataas siya sa batas. Kayang-kaya niya to make any kind of threats and any kind of mga tantrums niya na verging on a criminal behavior. Yun po ang ano natin dyan eh. Opo. Na kailan pa ba nating hintayin kung ano pa yung mga mas malalang mangyari dahil dyan sa kagagawan ng Vice Presidente? Si dating Senador Laila De Lima. Samantala, hindi naman na-impress ang isang batikan at kilalang lawyer na si Attorney Ferdy Topacio sa pagtatalaga kay Laila De Lima bilang spokesperson, tagapagsalita ng mga naghain ng impeachment laban kay VP Sara. Sa kanyang programang Yes, Yes, Yo, Topacio ng DWIZ News TV, sinabi ni Atty. Topacio na kinamumuhian ng sambayanang Pilipino si dating Senador Laila De Lima. Narito si Atty. Ferdy Topacio. Pagsalita nila, hindi ba nila alam kinamumuhian yan ng sambayanang Pilipino? Bakit ko nasabi? Hindi ko opinion to. Di ba, incumbent senator yan, ang termino nyo ay hanggang 2022. Apo. Okay. Lumaban siya. Incumbent siya. So may advantage siya ng incumbency, may partido siya. Anong rango niya? 22 ba? O Yes. 23? Out of, ang 12 ang mananalo, siya ay pang 22, 23. Nangungamote sila ni Gordon. Sapagkat dahil ang lagi nilang inuupakan noon ay si Pangulong Duterte. Opo. Mas marami pang nakuhang boto sila doon sa kanila. Independiente yun. Ayun. Well, kasama doon sa kasama doon sa tawag dito, kasama sa yung ticket yata ni Pangulong Marcos. Pero sila incumbent. At saka baka akala, natatawa lang ako rito kay Laila De Lima. Ito factual to hindi libelous to. Pero kung gusto niya akong demanda ng libel, go ahead. Ang lagi niyang pinangangalandakan, siya daw ay na-acquit na ng yung drug trafficking charges. Ang nakakalimutan yata niya, meron pa siyang kaso sa ombudsman. Yung graft and corruption, yung pagtanggap niya ng suhol.
At meron pang gustong magtestigo na siya ay tumanggap ng suhol. Ito ay lumabas ng dati ito, kaya hindi libelous ito. Dollars na ang total ay 5 million pesos na ibinigay sa kanya sa isang bag ng Hermes. At baka nakakalimutan nila, may disbarment pa si Binibining De Lima sa Supreme Court na hanggang ngayon ay hindi pa nadidesisyonan. At hindi lang yan, but wait, there's more. Parang TV shopping lang ha. Ang galing ng memory. But wait, there's more. Meron pa yung contempt charge. Anong contempt charge ito? Sa Korte Suprema. Bakit? Binaliwala niya yung pag-uutos ng Korte Suprema, yung TRO, na sinasabing huwag pipigilan sa paglabas ng bansa si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Yan ang klase ng tao na akala mo kung sino dun sa Quadcom na pinagtitiwalaan itong Quadcom na maging testigo nila, maging resource person. Isang taong ganyang klase. Umamin siya na siya ay nakiapid sa may asawa. May charge siya ng graft sa ombudsman. May disbarment siya dahil siya for immorality. Oh, yeah. At meron siyang contempt. Siya ay opisyal ng gobyerno at abogado pa man. She is an officer of the court. Binaliwala niya yung pag-uutos ng Korte Suprema. Yan ang klaseng tao na ginudyos ng administrasyon na ito. Resource person pa. Ganyan, ka-morally bankrupt ang administrasyon na ito. Si Laila De Lima na ang iyong frontrunner, ang iyong spokesperson, ay malaki na ang problema mo. Mapakalaki na ang problema mo. Inyong napanood si Attorney Ferdy Topacio. Ang tanong ngayon, may advantage ba ang pagiging spokesperson si dating Senador Laila De Lima sa mga naghain ng impeachment laban kay VP Sara? O tama si Attorney Topacio na walang advantage dahil kinamumuhian siya ng sambayanang Pilipino? Ano ang inyong opinion? Please send your thoughts. Maraming salamat sa inyong panonood at huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel and please share this video. Maraming salamat. Bye-bye.